Merong isang lalaking nagngangalang James. Siya ay nasa sekundarya at habang papasok na siya papuntang paaralan, ay meron siyang nabunggo na babae at nahulog nito ang dalang cellphone. Nahulog din ni James ang kanyang wallet, ngunit sa pagmamadali ay hindi na niya ito napansin. At nagpatuloy siya sa pagtakbo at nakita ni Joanna na nahulog ni James ang wallet niya. Shucks, yung phone ko. Ay, pasensya na, nagmamadali ako. Wait, yung wallet mo nahulog. Hayes, ang bingi naman niya. Sino kaya yun? Bahala nga siya. Makapunta na nga ng room. Class dismiss. Sa wakas, recess na. Makabili nga. Hala, asan yung wallet ko? Asan na yun? Ba't nawawala? Excuse me. Ito yung wallet mo, nahulog mo kanina nung nabunggo mo ako. Pasensya na, ngayon ko lang naabot. Ang bilis mo kasing tumakbo kanina. Sinubukan din kitang tawagin kaso di mo ako narinig. Ah, ganun ba? Salamat. Wala yun. By the way, ako nga pala si Joanna. Ako nga pala si James. Yun lang naman siya. Sige, diyan ka na. Sige, salamat ulit. Bumalik na silang dalawa sa kanilang room. Pagkatapos ng klase ay agad silang umuwi. Habang naglalakad si James ay naalala niya ang babaeng nagabot sa kanya ng wallet. Ang ganda naman niya. Sana mas makilala ko pa siya. Ilang buwan nang nakalilipas, laging tinitignan ni James si Joanna ng palihim. At isang araw, naglakas loob siyang umamin kay Joanna na kanyang nararamdaman. Inabangan ni James si Joanna sa tapat ng kanilang room. Joanna! Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? May gusto sana ako sabihin sa'yo. Sa totoo lang, gusto talaga kita. Ha? Paano? Siguro, nakuha mo ko sa papangakit mo mga mata at napakaganda mo mga ngiti. Sinubukan kitang kalimutan kaso wala eh. Hirap ang kalimutan ka. Ganun ba? Paano kung sabihin ko rin sa'yo na gusto kita? Ewan ko ba kung bakit. Siguro kasi ang lakas ng dating mo. Seryoso ka ba? Yun lang naman siya. Sige, diyan ka na. Sige. Hindi inaasahan ni James na meron ding palang gusto sa kanya si Joanna. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, silang dalawa ay nag-usap ng matagal at pagkalipas ng ilang buwan ay nagbalak si James na ligawan si Joanna at naging sila. Huwag mo akong iiwan ha. Hanggang makapagtapos tayo ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Oo naman, basta ikaw. Gusto kong maging doktor eh. Ikaw ba? Ako? Gusto kong maging engineer. Ayos yan. Parehas tayong magtatapos hanggang sa matupad natin mga pangarap natin. After 10 years, parehas na silang nakapagtapos ng pag-aaral at parehas na nilang natupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Congrats, Doc Joanna. Congrats din, Engineer James. Masaya ko at tatupad at narating na natin ang mga pangarap natin. Masaya ako para sa atin. Habang tumatagal ay nabibisi si Joanna sa kanyang pagtatrabaho at sa tuwing inaaya siya ni James lumabas ay hindi ito nakakasama dahil ang alam ni James ay busy lang siya sa pagtatrabaho. Ngunit ang hindi alam ni James ay nagkasakit si Joanna ng cancer at malala na ito at tumigil na siya sa pagtatrabaho kaya lagi siyang pumupunta sa ospital dahil siya ay nagpapadoktor at 2 linggo na lang ang itatagal niya dito sa mundo. Joanna, pwede ba kita makausap kahit ngayon lang? Sige. Ano bang pag-uusapan natin? Joanna, hindi ko na kaya. Lagi ka nalang busy sa pagtatrabaho at nawawalan ka ng oras sa akin. Mahal na mahal kita, Joanna. Sinubukan kong intindihin pero wala eh, kahit ako sumusuko na. Pagod na ako, Joanna. Pasensya na, itigil na natin to. James, please. Kahit bigyan mo pa ako ng pagkakataon, James. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pasensya na talaga. Sige, pero pwede bang humingi ng pabor? Sige, ano ba yun? James, pwede mo ba akong mahalin kahit 2 linggo? Pangako, pag natapos ang mga araw na yun, James, malaya ka na. Papalayain na kita. Paglipas ng 2 linggo ay binawian si Joanna ng buhay.
Bakit, Joanna? Bakit hindi mo sa akin sinabi na may sakit ka? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nahihirapan ka na? Bakit, Joanna? Bakit? Talaga bang iwan mo na ako ng ganito? Mahal na mahal kita, Jo. Mahal na mahal kita. Ilang buwan na ang nakalilipas simula nang mawala si Joanna at hindi pa rin ni James malimutan ang taong minahal niya ng sobra at binisita ni James si Joanna sa kanyang nilibingan at bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala na kanilang nabuo. Magandang dalaga ang aking nasaksihan. Nakatayo sa tabi ng paaralan. Ika'y aking tinitigan at aking napagmasdan ang itim mo sa kalawakan. Doon nagsimula na ikaw ay aking naisin. Nais kong masaksihan ang mga ngiti mo sa akin. Kahit ang oras ay hindi pinatagal, simula na ang pag-akyat sa iyo ng ligaw. Hindi namang tumagal, sinuklaan mo din ang aking pagmamahal. Bumilang na maraming taon, sa pagitan natin ay puro saya, ngunit may hangganan din pala. Halos hindi ko makaya ang isang sitwasyon na hindi ko pinalanong makita. Ayoko makita kang walang emosyon. Pagod na ako makita ka sa ganyang sitwasyon.